Ito na po yung sitwasyon ng ating kalamansi sa tabing ilog, mga ka-farmers. Ito. Halos nagtaklob yung kanyang puno. Naghalik nga sila sa tindi ng lakas ng hangin, pati na rin noong tubig baha. Ayan, balot na ng putik. Ngayon mga ka-farmers, hihintay tayo ng malakas na ulan para mahugasan yung mga putik na ito. Magandang buhay mga ka-farmers. Ito ang aking bunso kumakain. Magandang buhay pagkakain po na ngayon. Ayan, nag-aalmusal po kami. Ang ating pong ulam, yung saging. Pritong saging. And then, ginulay na mais. Kimchi. Ayan, si kimchi. Ayan, meron po tayong coffee. At syempre, ang ating masarap na sinangag sa umaga. Ito ang ating almusal mga ka-farmers. Ano ba yun? May ano sasabihin mo? Hello, kamo. Hello. Hi. Hi. Yeah. Hello na. Magandang umaga. Maganda sa mood itong ating baby. Hindi siya ngayon, hindi sakit. Nililibang lang po natin mga farmers ang ating sarili dahil pare-para po tayo mga nabaha, nabagyo. Kaya kung di ito gagawin po natin at tayo magmumukmok sa isang tabi sa mga nalubog natin mga tanim, walang mangyayari sa ating buhay. Kaya bangon tayo. Ganun talaga nangyayari na pag dumarating ang kalamidad. Kaya compare po natin sa ibang probinsya, ibang lalawigan, talagang namang disaster talaga yung nangyari sa ating bagyong Ulysses. Sa Isabela, sa Cagayan, ayan, nakikiramay po tayo dyan. Hindi na rin po mga farmers. Dito sa Nueva Ecija, nakikiramay din po tayo dahil para sa po kami dito nabaha. Kaya, biro mo, pangunahing pinagkukunan ng agrikultura ay nasira, na-wash out nitong si Ulysses. Kaya, dito rin sa Nueva Ecija, ito paano yung kalamansi namin ay natira, yung tuktok, yung taas. Yan po. Pero yung mga palay na mga tanim ng ating mga kabayan, ng ating mga ka-farmers, wash out din yun. Maswerte na lang kung meron po silang makukuha pa na maayos. Yun mga farmers, balita lang po natin sa inyo yung sitwasyon ng ating agrikultura dito sa Nueva Ecija. Kaya muna tayo mga farmers at mamaya ilulusan po tayo sa aking mga nabahang mga tanim. Kamusta? Kung may mabubuhay ba o wala, papalitan natin ang bago. Mga farmers, update lang po natin kayo sa ating kalamansi sa tabing ilog. Dahil isa rin ito sa nalubog ng baha nitong ating bagyong dumaan, itong si Ulysses. Grabe ang naging pinsala sa northern at central Luzon. Talagang namang lalo na dyan po sa parte ng Cagayan Valley, ilang parte ng Isabela, sobra grabe pala ang baha na kanilang naranasan. Lagpas tao hanggang bubong. Kaya dito po sa amin sa Nueva Ecija, hindi pa naman po umabot ng gano'n na sobrang laki ng tubig. Although na meron tayong mga kababayan na mga nabaha, ang pinaka malalim na yung hanggang bubong, pero sa Cagayan ay mas humigit pa sa bubong. Para yung nangyari dyan po sa Marikina. Ibang klase po yung bagyong Ulysses. Sobrang daming tubig ang kanyang daladala, pati na rin yung hangin. Talagang nagkatumbahan ang ating mga puno rito sa Nueva Ecija. Kaya makita po muna yung ating kalamansi sa tabing ilog dahil nabalot ng putik. Ngayon naman, naghihintay tayo mga ka-farmers po ng pag-uulan para mahugas naman po yung balik o yung putik sa dahon ng kalamansi. Ito, may tubig pa rito. Ako mo kasi ito bana, mababang lugar.
Kaya hindi na ito sumama sa tabing ilog, naiwan na ito sa paghupa ng tubig sa tabing ilog. Ayan, nangalantay yung nasa ilalim ng kalamansi. Ayan, nasaktan po ang kalamansi natin. Ito naman yung kalananay, yung mga batang puno. Talagang disaster mga ka-farmers yung bagyong Ulysses. Yan ang iniwan po sa atin. Ngayon nangangamba tayo dahil meron pang mga paparating na bagyo. Sana naman may mga mahihina na lang, at sana dumirekta sa atin sa kabundukan. Ang ganda sa bundok pa lang nabasag na ang bagyo. Ito yung manabot ng tubig. Alam nyo mga ka-farmers, kaya po tayo malalalim ang mga tubig natin, ang mga baha. Wala na kasi yung mga puno sumisipsip sa tubig baha, lalo sa kabundukan. Yan, sa Cagayan, mga kalbo na mga puno dyan. Nueva Vizcaya, Sierra Madre, halos lahat ng mga kabundukan natin. Kaya pagka tumama yung mga malalakas na bagyo sa bundok, ay talaga may kasamang lupa pagka rumagasa ang tubig. Wala na kasi sumisipsip na mga puno sa ating tubig. Kaya kahit simpleng bagyo, kahit signal number 1, number 2, kung wala nang sisipsip na mga puno, ay talaga babaha talaga. Kaya yun din ang isa sa naging problema ng mga nagdaang taon. Ang dinadahilan din mga kalbo na mga puno natin. Ngayon naulit din uli. Parang dyan sa kawan yung bagyong Ondoy, naulit din yung baha naman ni Ulysses. Ito na yung ating tabing ilog. Ito na mga ka-farmers yung ating kalamansi. Nakakalungkot. Ito na po yung sitwasyon ng ating kalamansi sa tabing ilog mga ka-farmers. Ito. Halos nagtaklob yung kanyang puno. Naghalik nga sila sa tindi ng mga lakas ng hangin. Pati na rin noong tubig baha. Ayan, balot na ng putik. Ngayon mga ka-farmers, hihintay tayo ng malakas na ulan para mahugasan yung mga putik na ito. Ayan. Ayan, nalalaglag na po yung dahon. Hindi natin alam kung makakasurvive itong ating kalamansi nito sa tabing ilog. Pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hanggang ganun. Okay na ito ang mamatay, wag lang po yung tao dahil ang buhay hindi po mapapalitan. Pero ito, madali na lang itong mapalitan. Kaya lang syempre bulusa lang naman ng masasaktan. At least hindi na rin yung tao mga ka-farmers. Ito yung sitwasyon po natin. Nabali yung ating sanga, lubog sa putik. Ito yung resulta ng ating kalamansi. Yan, nalagas po ang mga bunga. Sa lakas ba naman ng hangin hindi pa malalagas yung bunga niya. Ito saktat.
Tatanggal po ang dahon ng ating kalamansi, oh. Pero dun sa mga kaibigan natin, sa mga ka-farmers natin na ganitong naabot po ng baha, kadalasan naman nakakasurvive ang kalamansi namin dito. Basta't umidad ng ganito na. Basta't ganito na yung edad niya, mahigit 1 taon na, malakas na rin po ang katawan nito. Siyempre, mas nasaktan lang dahil malakas na bagyo tsaka noong pagbabaha ng pag-uulan, talaga maglalagas ng dahon. Kaya lang yung bunga nito mga ka-farmers ay hindi na rin po natin ito pakikinabangan. Dahil malalanta na siya, mapapanat na. Sira na kumbaga. Malungkot tingnan yung ating mga agrikultura, ating tanim na nasalanta ng bagyong Ulysses. Pero mas malungkot ang naging kalagayan po ng mga taga-Gaya, pati na rin po sa Marikina River, na hindi lang po ang kanilang pananimang lumubog, kundi bagkos, pati buong bahay nila. Meron nga po mga ka-farmers, buong bahay na wash out po ng bagyo po na ito. Kaya kung titingnan po natin na sitwasyon, yung kalagayan, mas okay pa kalagayan po namin dito mga ka-farmers, dahil kalamansi pa lang naman po yung nalubog. Kumpara naman natin doon sa palay, pagka ang palay ang nalubog, nasa 10% ang pwede pong pakinabangan. Pero pagka halimbawa naman yung mga ka-farmers ay tuluyang hindi po humupa ang tubig, talagang nabubulok na lang ang palay. Pero sa atin namang kalamansi mga ka-farmers, yung mga dulo na hindi inabot, meron pang makukuhang kalamansi dyan at makakabawi pa siya hanggat buhay ang puno, tuloy po ang pakinabang sa ating kalamansi. Kaya ganon, hindi tayo dapat na malungkot. Talagang ganyan po ang kalamidad. Yan ay bunga na rin po ng ating nasa tao din, dahil naubos na ang mga puno sa mga kabundukan, wala nang sisip-sip, kaya yung haharang doon sa hangin wala na rin, kaya puro direkta lahat sa bahay. Kaya pag bumuwas ang malakas na ulan, ang hugos niyan puro sa bahay, sa kabahayan na, sa mga tanim na, doon na nagkakaroon ng malaking damage o pagsalanta sa ating mga pananim. Bunsod na rin po yan sa kagawan nating mga tao. Siyempre, meron kasi mga tao, ang gusto ay malaki ang kita, mahal kasi ang kahoy, magandang pagkakitaan, kaya nakalbo ang puno natin. Yan po ang naging resulta. Yan ang ating kalagayan, mga ka-farmers natin. Yan na. Tuyo na itong mga bunga, pati yung mga maliliit na bunga nito tuyo na, pati dahon tuyo na rin. Kaya malalagas. Meron tayo mga ilang mga puno mamamatay na yung kalamansi natin. Ganun talaga, palitan na lang po natin ng bago. Dito naman po sa amin po mga ka-farmers ay pag bumabaha, minsan maabot ng 4 na taon, 5 taon. Kaya nakakabawi naman po yung ating mga ka-farmers. Eto mga ka-farmers, mas worse po itong ating kapitbahay. Mga batang bunga rin ito, mga batang puno. Ayan. Yan po ang sinapit ng kanyang kalamansi. Lahat po noong mga tanim ng kalamansi na malapit po sa tabing ilog, yan po ang resulta. Lubog, sira yung bunga, sira yung dahon. Grabe ang putik. Ayun, yung puti ng tubig na yun, ang level po noong tubig namin, tubig baha na yan. Yung atin din, ay hindi rin naman po nagkakalayo. Medyo marami-rami din ang kawan natin, ang mga nasalanta. Ito, yan. Pagka nanariwa po at musbong yung sanga niyan, buhay. Pero pagka diretsong natuyo, patay ang kalamansi. Mga farmers, yan po ang sinapit po natin sa bagyong Ulysses. Grabe, disaster talaga yung ating nangyari. Biro mo,
isang araw, ilang oras po na nanalasa. Imagine niyo, nasa 6 to 7 oras na binabayo ng bagyo yung bahay natin, yung kabahayan, probinsya. Halos di nagbabago lakas. Grabe pa rin yung lakas ng kanyang hangin. Tapos yung bumuelta, yun ang malakas ang bugso doon, yung pagbuelta eh. Doon na nga nagkatumbahan yung mga kahoy, mga puno, pati na rin po mga kalamansi. Malungkot na balita. Kaya ang ating mga ka-farmers po ay mga malulungkot dahil po sa bagyo po natin na ito. Ayan. Pati chinelas natin na puno na. Ito naman po yung sitwasyon ng ating pong sili mga ka-farmers. Yung punlang sili, meron pang natirang konti. Merong ibang mga nabuhay na punla, pamalit. Pero yung sili po natin, ayan, nalubog rin po sa putik. Yan. Hindi rin natin alam kung makakasurvive to. Pero ito, patay na ito. Lahan na itong sili natin. Pero yung kalamansi ninyo mga ka-farmers, itong bata, oh, buhay siya, matibay pa. Sa sili natin na siling demonyo, hindi po lahat ay makakasurvive. Tiyak marami rito mamamatay. Ayan. Yung mga nalukot na yung mga dahon, nalanta na. Ito, lanta na yung ating siling demonyo. Nakaligtas sa kawatan yung ating siling demonyo pero hindi nakaligtas sa Ulysses. Mas malupit sa Ulysses. Talagang halos walang naitira noong ating tanim. Nakakalungkot. Malungkot talaga siyempre dahil yung pinaghirapan natin, yung ating pinagkakakitaan na pangkuhan natin ng ating mga gastos, ganyan din po yung nararamdaman ng ating mga ka-farmers. Talagang buong lalawigan, buong probinsya, imagine ninyo yung agrikultura, pangunahin pinagkukunan ng bigas sa Nueva Ecija, binaha. Ang Isabela, mais ang kanilang talagang pinagkukunan dyan. Maraming mais ang Isabela, pati na rin ang Cagayan. Baha rin sa kanila. Kaya yung ating agrikultura ay bagsak sa bagyong Ulysses. Kaya malungkot na balita. Ito naman mga ka-farmers yung ating matandang puno. Ito hindi po inabot. Yan. Kaya lang mga ka-farmers, nilagas naman po yung mga bunga nito. Imagine niyo, daming bunga na nalaglag. Pumunta ako rito kahapon, mga sariwa ito, mga nasira na ito. Pero nagtira din naman ng bunga. Ayan, baka sakali tayo mga ka-farmers dito ay makapitas ng ating pong kalamansi. Baka dito po tayo bumawi sa matandang puno. Hindi inabot ito ng baha eh. Mataas ang lugar, mataas pa ang puno. Pero yung karamihang mga batang kalamansi, inabot. Kaya lang ngayon naubos ang bunga. Ubos ang bunga niya dahil sa lakas ng hangin. Isipin ninyo ilang oras sa binabayo yan. Pati mga bukong maliliit, mga nalugas. Ayan o, makikita natin yung lakas ng bagyo na yan. Pati bunga. Inabutan din ito ng tubig baha pero hindi gano'n ka lalim. May mga natira namang mga bunga mga ka-farmers, ayan. At paano ay makakakuha tayo rito ng panggastos, pambili ng ating pampunla. Kaya pinag-ipunan natin yung pampunla para yun nga, meron tayong kapalit pagka ito ay ating pong papatayin na, babatain.
Ayun, oh, hindi rin nakaligtas ito. Nabuwala yung sanga. Ang kalamansi natin. Meron pang ampalaya. Dahon ng ampalaya, masarap yan. Yung pangunahing pinagkukunan po ng produkto dito sa Cabiao, talagang naapektuhan ang ating kalamansi. Yan ang pangunahin kasi rito. Sa aming lugar kasi sa barangay, hindi po ko na yung palay. Como kasi ito yung bakod at lupa. Hindi po hiyang dito sa amin ng palay. Kaya karamihan ay tanim namin dito mga kalamansian. Meron pa tayo mapipitas dito mga ka-farmers. At least ngayon po ay medyo mahal-mahal po ang kalamansi. Kumukuha ng 600. Meron may 650. Iba-iba presyo. Dahil siguro kung ang tao hindi po makabili ng kalamansi, ng mga ulam dahil walang pera, dahil mga nabaha. Kaya pati yung ating agrikultura matumal, ay lalo na sa palay. Lalo mas mura. Ang bentahan ngayon sigurado niya dahil mga nalubog. Kaya malaunan niya magtataas naman ang bigas. Yan ang ating paghahandaan. Nabaha na po tayo. Tataasan naman uli ang mga bilihin. Ang gulay tsak bababa yan dahil yung ibang mga naisalba, kung sabay-sabay yan mga hinarbes, pagdating sa palengke ay bagsak. Pero pagka lipas naman yan mga ka-farmers, nung baha na ito, bigla naman tataas ang gulay dahil wala nang makuha, wala nang mabili dahil patay na ang mga farmers natin. Magpapanibagong tanim uli. O gaya nito sa ating sili rito, magpapanibagong tanim tayo rito para do sa mga namatay, mga nawala, papanibagong punla uli tayo. Ganun talaga. Kailangan think positive. Huwag tayo maging negative. Pagka kasi ikaw ay naging negative at naging stress ka, papangit ang itsura natin. Pangit na nga tayo, lalo pa magiging pangit pagka tayo na-stress. Kaya ngayon mga ka-farmers, bawal po tayo ma-stress. Bawal tayo malungkot. Ganun talaga. Tanggapin natin ang katotohanan. Kalbo na mga bundok. Hindi lang po ang mga buhok natin ang kalbo. Pati kabundukan, kalbo na rin. Yan ang naging resulta. Malawakang pagbaha sa Northern at Central Luzon. Yan. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung bunot na paper tree. Kahoy. Salamat sa Diyos dahil ligtas pa rin po tayo. Wala po nasaktan dito sa ating lugar. Dito sa Nueva Ecija, meron man po ay ilan lang. Pero dito sa parte ng Cagayan ay marami. Okay lang po yung nawala ang ating agrikultura. Basta tuloy-tuloy lang po ang buhay. Ayan po mga ka-farmers, malungkot na balita yung nangyari po sa atin itong iniwan ni Ulysses. Talagang buong Nueva Ecija, Isabela, Cagayan ay talagang nasalanta ng bagyong ito. At siyempre mga pangunahin natin mga pinagkukunang pangangailangan, agrikultura, mga nasira. Pero dito naman sa amin yung kalamansi, yung ibabaw hindi naman inabot ng tubig, kaya meron pa rin kaming mapipitas kahit paano. Pero ibang mga batang kalamansi, hindi natin alam kung ito ay mabubuhay. Pero may pag-asa tayong mabubuhay at kung sakaling mamatay, meron tayong papalit na mga punla. At papasalamat tayo sa Diyos dahil una-una yun lang naman po ang nasira. At kumpara naman natin sa iba na wash out yung bahay, ay mas mahirap yung kanilang kalagayan. Ilan po mga ka-farmers ay binabalita lang po namin sa inyo. Salamat po sa inyo pong panonood. Kaya po yung inyong panonood sa ating pong vlog at hindi po pag-skip ng ating ads, malaki po ang naitutulong nito sa ating pong mga kaibigan. Lalo po dito sa ating mga kabaryo na yung ating pagsubaybay ng ating vlog, malaking naitutulong nito mga ka-farmers sa inyong panonood. Basta ang mahalaga, Buhay tayo. buhay tayo. Ayun. At Malaki walang ang pag-asa natin makabawi. Kaya wala na tayong kailangang sisihin kung sino pa man. Yan po ay kasalanan na rin natin. At kalbo na ang bundok.
Hindi lang po ang mga ulo namin ng kalbo na, pati bundok kalbo na rin. Kaya yun ang nangyari sa atin. Tungkol sa kalamansi, hindi naman lahat yung mamamatay. Ang maaari lang mamatay nun, yung mga mabababad sa tubig. Pero Yeah. hindi nabababad sa tubig, Buhay pa rin yun. lumubog, buhay. Katunayan niya, kasalukuyan maraming pinipitas dito ng kalamansi ngayon. Kaya, Yung mga hindi nasira, yung hindi na nga lubog, nakakapitas pa rin sila. Inakaibahan ng kalamansi, sa palay. na kahit na makalamidad, kahit na bumaha, may pag-asa ka pa. Mm. Yun ang kainaman sa kalamansi. Hindi katulad ng gulay, pagka ganitong bumaha, wash out. Patay na lahat. Back to zero ka na naman uli. Pati yung palay, yan o. Ayun, pati pala, sira. Ganun Kaya, din. yan, isa sa maganda Advantage. dito sa aming lugar, kahit na kami nabaha, may pag-asa pa rin kami dahil buhay pa rin ang aming panahon. Yun. Basta ang mahalaga alas sakit. Yun. Paano po? Malakas. Malakas ang kuha natin, ang ating Kaya isa sa masasabi ko sa inyong lahat, na bagamat tayo dinaanan ng kalamidad, buhay tayo. Sa awa tulong ng Diyos, makakabangon tayong muli. Bangon Nueva Ecija. Huwag mawawala ng pag-asa. Yun. Ang pag-asa ang pinakamahalaga dyan, una ang Diyos. Mm. Yan. Kaya bawal tayo ma-stress, bawal malungkot. Ganyan talaga ang buhay natin. Bangon tayo, taga Nueva Ecija. Maraming salamat po sa inyo. Thank you for watching. God bless all. At ingatan nawa tayo palagi. Abangan natin ang ilang pang mga bagyo daw darating. Sana mahina na lang. Bye-bye.